Magandang araw sa ating lahat. Ito may ipinapagawa na naman sa atin, isang Siopaw steamer. Bali ang problema nito, gumagana tapos nawawala-wala yung pag-init. Ang ginawa natin dahil ito ay napakadumi nung ipasok sa ating shop. Nilinis muna natin. Yan. Ito merong mga bakas ng liha dahil maraming kalawang yan dyan. So gumamit ako dito ng liha. Paggamit ko ng liha ay para matanggal yung kalawang. Tingnan natin dito. Bali, check natin yung heating element. Ito yung terminals ng heating element. Kung titingnan natin dito sa ibabaw, ito po yung heating element. Sabi ng may-ari, yan naman po ay okay pa. Yun nga lang, nawawala-wala yung kanyang pag-andar. So, i-check natin dito sa likod, ano? Okay. Pero bago tayo mag-check, kung makikita ninyo itong kalawang, oh, ito. Bali, ipapakita ko lang sa inyo paano ko tinatanggal ang kalawang dito. Gagamit tayo ng number 120 na liha o sandpaper. Kuskus lang natin dyan. Okay? Kapag matanggal na yung kalawang, saka natin pupunasan ng basahan. Ito. Kung mapapansin ninyo, ayan, nawala na yung kalawang. Sa katunayan, ito dito, halos lahat ito ng corners ito, yan po ay puro kalawang. So, yun lang ang ginawa natin. Gumamit tayo ng 120 na liha. Kinuskus natin yung kalawang tapos pinunasan natin ng basahan. Siyempre, kailangan babasain ng basahan para matanggal kaagad yung kalawang na ating kinuskus sa pamamagitan ng liha. Okay, mag-check na tayo dito. Una, i-check natin yung heating element kung yan naman po ay nasa tamang resistance. Bali, titingnan natin ang connection nitong heating element. Susundan natin yung wire. Bali, itong kulay blue dito, ayan, itong kulay blue, ayan, yung kulay blue na yan, yan po ay konektado dito sa kanyang terminal strips, ano, yan, dyan po yan nakakonect. Tapos itong red naman, yan po ay konektado dito sa relay. Tapos dahil mahirap itong tanggalin dito, yung kanyang connector sa relay, bali, meron namang siyang connection papunta dito sa pilot light o sa pilot lamp, itong kulay red. So, bali, dito tayo magsusukat ng resistance ng heating element. Yung kulay blue na terminal, bali, ilalagay natin yung isang test rod doon. Tapos, yung isa namang test rod ay ilalagay natin dito sa may pilot light. Titingnan natin kung ilang resistance ang ating masusukat. Okay, so gagamit tayo dito ng digital multimeter. Iset natin ito sa resistance. Set lang natin ito sa 200 ohms. Ayan, naka 200 ohms na. So, bale, yung isang test rod, ilalagay natin doon sa
may connection ng kulay blue na wire. Ito. Okay? Diyan natin yan ilagay. Bali dito. Tapos, yung isa namang test prod ng digital multimeter, ilagay natin dito sa pilot light o sa pilot lamp dahil yan naman po ay konektado dito sa terminal ng relay. Yan. Kung susundan natin yung wire. Bali itong kulay red na wire, yan ay konektado dito sa terminal ng heating element. Sundan natin, yan ay nakakonekta dito sa relay. Tapos, meron naman siyang connection dito sa pilot lamp. Ngayon, ilagay natin ang test prod dito sa terminal ng pilot lamp. Ayan, meron tayong nasukat na 47.8 ohms. Yan po yung resistance ng ating heating element. Ngayon, kung i-compute natin ang power, bali magkakaroon tayo dito ng power is equals to the voltage na 230. I-square natin times 230. So, bali meron tayong 52,900. I-divide natin ng 47.8 ohms. Ayan naman po ay nasa 1,106 watts. Ibig sabihin, yan po ay tama. Dahil ang kadalasang wattage o power rating ng Siopaw steamer ay nasa 1,100 watts o 1,200 watts minsan. Yung iba naman, 2,000, depende sa nagmanufacture. Ngayon, i-check naman natin ang thermostat. I-set natin sa buzzer mode ang ating digital multimeter. Ilalagay lang natin ang test prod dito sa dalawang terminal ng thermostat. Ngayon, pag nailagay na natin yung dalawang test prod ng tester doon sa terminals ng thermostat, sunod na gagawin natin ay pipihitin natin ang thermostat knob. Dapat yan po ay magbabuzzer pag naka-turn on na. Ayan, nag-buzzer na. So, ibig sabihin, okay itong ating thermostat switch. So, sunod na gagawin natin dito ay i-check natin yung cord o yung AC cord nitong Siopaw steamer. Mapapansin ninyo, ayan o. Meron ng ngat-ngat ng daga. Yan. Tapos, dito, parang merong part na, ayan, merong part na nakaumbok. Okay? So, pag ganito yung ang aking nakikita, automatic na ako kaagad nagpapalit ng plug. Pero, ipakita ko rin sa inyo na kung iti-testing natin ito naman po siguro ay gagana. Okay, so ilagay lang iset lang natin ang digital multimeter sa buzzer mode. Ayan. Tapos, yung isang test prod, ilagay natin dito sa isang terminal na konektado sa plug. Ito. Bale dyan. Ngayon, ang isang test prod naman ay ilagay dito. Okay. Sunod na gagawin natin ay gagalaw-galawin natin ito. Siguraduhin lang naka-steady ito, ha. Yan, oh. Tingnan ninyo, nawala, Ngayon, ilipat natin ang test prod o itong black test prod dito sa kabilang prong. Tapos, yung red test prod naman doon ay ilipat natin sa isa pang terminal. Okay? Ayan, meron tayong naririnig na buzzer mode.
o na merong tayong nasusukat na continuity. Ngayon, kung galawin natin itong wire, halos hindi naman siya na turn off. Yung kanina lang, yung tinesting natin yung isang connection, dyan at saka dito, merong point na nawala yung connection. So, ibig sabihin, nagkakaroon dito ng loose contact. Pag may loose contact, iyan ang nagiging dahilan kung bakit nawawala-wala yung pag-function nitong siopaw steamer. So, ang gagawin natin dito, tayo po ay magpapalit ng plug. Mag-testing tayo ulit. Dapat ay wala nang chance na ito ay mawawala ng continuity. Okay. So, gamit tayo ulit ng digital multimeter. Off muna natin. Tapos, iset natin sa continuity. Ngayon, check natin siya ulit. Ang red test rod ilagay doon. Ayan, naka-steady. Steady natin yan dyan. Para sigurado, patong natin yung tester dyan. Para meron siyang contact talaga. Tapos, yung isang test rod ay dito ilagay sa prong ng plug. Ayan. 0, 0 at tumutunog yung buzzer. Ibig sabihin, meron silang connection. Ngayon, gagalaw-galawin natin ito dito. Ayan. Hindi na siya tumitigil. Tapos, ilipat natin ang black test rod dito sa kabilang prong. Tapos, doon naman sa baba, ilipat natin sa kabila. Ayun. So, para magkaroon ng contact, lagyan natin yan. Lagay natin dyan yung tester. Yan. Okay. Ayan. Testing natin siya ulit. Galaw-galawin natin ito. Ayan o. Hindi na siya tumitigil. So, ibig sabihin, okay na ito. Sunod na gagawin natin dito ay i-testing natin. Ito na, mag-testing na tayo. Bali, ang ginagawa ko dyan ay nilalagyan ko po ng tubig ang siopaw steamer. At yung tubig naman po ay dumadaloy papunta doon sa compartment kung saan nandoon yung heating element. So, dito ay pinapakita ko na ang paglagay ng tubig, yan po dapat ay nasa full level. Para yung tubig ay lalampas doon sa
may heating element. So, ang sunod na gagawin natin dito ay i-plug in natin para matesting natin itong siopaw steamer kung ito nga ba ay gagana. I-plug in na natin sa power source. Ayan na po. Yan, naka-plug in na. Tapos, i-turn on natin ang switches. Yan ay para sa heater at ito naman po ay para sa outlet o sa ilaw. Ngayon, pihitin natin ang thermostat. Makikita ninyo umilaw yung kulay orange na pilot light. Yan po ay nangangahulugan na gumagana na yung ating heater o heating element. At kung mapapansin ninyo, yung tubig ay nagsisimula ng mag-bubbles. So, yan ay nangangahulugan na gumagana o umiinit na yung heating element. Tapos, kung mapapansin ninyo yung sensor ng ating thermostat o yung heat sensor o temperature sensor ng thermostat, yan po ay naitapat na natin dyan sa bandang yan. Ang purpose niyan ay para hindi masyadong na-overwork ang heating element. Kasi pag ibabalik natin yan sa dati niyang kinalalagyan, ang mangyayari po ay matagal na aandar yung heating element. Ang tendency pag matagal na nakaandar yung heating element, yan po ay ma-overwork. Ang tendency, yan po ay masisira kaagad dahil sa overwork. Kung sa tao pa, yan po ay na-over fatigue. So, bali, yan po yung aking pamamaraan. Nasa inyo lang kung gagayahin nyo yan. Pero sa lahat ng mga siopaw steamer na aking ginawa na ganyan yung aking modification, mag-iilang buwan na. I think yung pinakauna kong ginawan yan ay mag-iisang taon na at hindi pa naman ibinabalik sa atin. So, ibig sabihin, mukhang epektibo ang aking pamamaraan na yan na ilipat yung temperature sensor sa tapat mismo ng kumukulong tubig para hindi ma-overwork yung heating element at makakapagpahinga kaagad yung heating element. Okay? Dito, iniintay lang natin na mag-automatic shut off itong siopaw steamer. Mapapansin naman natin, yan po ay umiinit na o ang tubig ay kumukulo na. Medyo natatagalan lang kasi first time na magpapakulo ng tubig. Pero pag mainit na ang tubig, yan naman po ay mag-automatic on-off na lang siya. So, ayan, magantay lang tayo. So, medyo natatagalan yung pag-sense ng ating temperature sensor ng thermostat. Kasi nga, sinabi ko, first time pa lang itong iinit yung tubig. Pero pag maging continuous naman yan, yan naman po ay automatic na mag-on and off. Yan. Yan po ay kumukulo, okay? So, kung may imagine ninyo, kung hindi nakatapat dyan yung sensor, matatagalan pa bago mag-turn off itong ating steamer. Ayan, konting hintay lang tayo. Malapit na yan kasi kumukulo na yung tubig. Hindi na ako dito nag-fast forward para actual na ninyo na makita yung mangyayari. So, ayan, inilalapit ko yung sensor para hindi na masyadong tatagal yung ating video. Yan, kulong-kulo na yung tubig.
yun, nag-automatic off na yung ating heater. O sa ganong sitwasyon, at least nakakapagpahinga yung ating heating element. Sabi ko nga, hindi siya na-overwork. Okay? Yan naman po ay naka-off sa ngayon. Pero maya-maya lang, pag hindi na masyadong mainit ang nasisense ng temperature sensor, yan naman po ay automatic mag-turn on. Okay? Antayin lang natin. Ayun, nag-on na yung ating steamer. Yan, kumukulo na ulit yung tubig. Tapos, hindi magtatagal, mag-automatic off din yan. Ayun. So, nakita na ninyo ang kanyang nagiging epekto pag inilalagay na natin o itinatapat na natin yung sensor ng thermostat dito mismo sa tapat ng kumukulong tubig kung saan nandun yung heating element. Ulitin ko, sa ganung paraan ay napapahaba natin yung tinatawag na operational lifespan ng ating heating element. Sa ganung paraan, at least, hindi kaagad masisira yung ating heating element at tatagal yung ating paggamit ng Siopaw steamer. Ayan, naka-turn off siya. Antayin pa natin na mag-automatic on. Mag-automatic on po yan. Konting antay lang. Ayan, nag-automatic on na siya. Yan naman po ay kukulo kaagad yung tubig. Sana po ay nasundan ninyo ang aking video tutorial. Although yung ating major na ginawa dito ay nagpalit lang po tayo ng plug. At naipakita ko rin sa inyo yung aking step by step na pamamaraan ng pag-repair ng Siopaw steamer. Kagaya nung pag-check muna ng heating element, tapos pag-check ng thermostat switch, yung paglipat ng temperature sensor sa tapat mismo ng kumukulong tubig para hindi ma-overwork yung heating element. Pagkatapos po natin may testing itong steamer, kailangan po natin i-drain yung tubig. Kagaya niyan. Hanggang dito na lang itong aking video tutorial, at kung nagustuhan nyo naman itong video, paki-like and share. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel. Paki-click na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos. Hanggang sa muli, maraming salamat po.